tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. halina, halina sa mundo ng halaga. Bawat bata rito, laging masaya. Maging magalang, maging matapat, pagmamahal sa kapwa, ibigay ng sapat. Isa pa! Maging Values magalang, Education 9, maging matapat, pagpapalalim ng kamalayan sa sarili, batay sa mga pagpapahalaga. Sa paglalaro, may kalarong kalaro, huwag makikipag-away. huwag maging lilo, Kung may nagkamali, marunong magpatawad ang batang mabuti. Pagsasabuhay ng mga katangian at gawin na nagpapalalim sa kamalayan sa sarili na naaayon sa lahing pinagmulan at mga pagpapahalaga. Gawin natin. Panoorin ang kwento ng buhay ng isang matagumpay na Pilipinong negosyante. Figaro, Kapeng Pilipino. Bata pa lang si Chit, sinanay na siya ng ama. Ngunit sinunod niya ang kanyang pangarap. Itinatag niya ang Figaro Coffee Shop at binuhay ang industriya ng kapeng barako. Suriin natin. Ano-ano ang mga pagpapahalaga at gawin na natutunan ni Chit sa kanyang pamilya na naging susi sa kanyang tagumpay? Bakit iniwan ni Chit ang kanyang mataas na posisyon sa negosyo ng kanilang pamilya? Paano ito nagpapakita ng kanyang kamalayan sa sarili o self-awareness? Paano nakatulong ang lahing pinagmulan ni Chit sa kanyang naging misyon sa buhay? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Chit, pipiliin niyo rin ba ang maging tapat sa inyong sariling kakayahan at hilig? Bakit? Pag-aralan natin. Bakit nga ba nagtagumpay si Chit Juan habang ang iba naman ay patuloy na nabibigo sa kanilang mga pangarap? Dito pumapasok ang tatlong mahalagang ginto ng ating aralin ngayong araw. Una, kailangan nating maunawaan kung ano ang tunay na kamalayan sa sarili o sa Ingles ay self-awareness. Ayon sa ating aralin, ito ay ang malalim na kamalayan na may kaugnayan sa maraming aspeto ng iyong personalidad. Hindi lang ito basta alam mo ang pangalan mo o paborito mong kulay. Ito ay ang tapat na pagkilala sa iyong mga kalakasan, mga kahinaan, mga paniniwala, mga interes at mga emosyon. Tulad ni Chit, alam niya ang kanyang interes sa kape, ngunit alam din niya ang kanyang prinsipyo na hindi niya matatanggap ang mataas na posisyon kung hindi niya ito pinaghirapan. Narito ang isang seryosong paalala mula sa ating kurikulum. Tandaan ninyo, ang sinumang individual na walang kamalayan sa sarili ay kadalasang nabibigo sa kanyang mga pangarap. Bakit? Dahil kung hindi mo kilala ang sarili mo, paano ka pipili ng tamang karera? Paano mo malalaman kung aling aspeto ang dapat mo pang paghusayin? Ang pagpapabuti sa sarili ay lubhang mahalaga. Hindi lang dahil inihahanda ka nito sa mga hamon sa kasalukuyan, kundi para na rin sa iyong kinabukasan. Tandaan, huwag maging kampante. Huwag isipin na alam mo na ang lahat dahil laging mayroon puwang para sa pagkilala at pagpapaunlad ng sarili. Pangatlo at huling punto. Ang iyong kamalayan sa sarili ay hindi nagtatapos sa iyong sarili lamang. Kailangan itong umayon sa mga katangian at gawin ng iyong lahing pinagmulan. Mula sa pamilya at kulturang Pilipino ni Chit Juan, natutuhan niya ang mga gawi tulad ng respeto sa pagsisikap, pagtitiyaga at tamang pamamahala sa oras. Ginamit niya ang mga ito upang magtagumpay at higit sa lahat upang makibahagi sa pagpapaunlad ng ating bansa sa pamamagitan ng pagtulong sa mga lokal na magsasaka. Kaya naman, hindi niya kailanman ipapayo ang mga ibang bayan upang makahanap ng tagumpay. Dahil para sa kanya, ang lahing Pilipino ay dakila at may angking husay at galing.
Ilapat ang aralin. Gumawa ng chart sa kwaderno upang ilapat ang natutuhan sa sariling buhay. Tayahin ang sarili. Basahing mabuti ang pahayag. Isulat sa sagutang papel ang MK, may kamalayan, kung ang gawi ay nagpapakita ng pagpapalalim ng pagkilala sa sarili at WK, walang kamalayan kung ito ay hadlang. Una, ang pagkilala sa sarili ay isang konsepto na hindi importante sa paglunlad ng isang tao. Ikalawa, ang pagsusuri sa sarili ay pagtuklas ng mga kahinaan at kalakasan upang lalo pang mapabuti ang sarili. Ikatlo, ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa at komunidad ay mahalaga sa pag-unlad ng kamalayan sa sarili. Ika-4, ang pagpapalalim ng kamalayan sa sarili ay walang kaugnayan sa mga gawi at tradisyon mula sa lahing pinagmulan. Ika-5, ang pakikinig sa nakabubuting puna ng iba at pag-eehersisyo ay nakakatulong sa pansariling pag-unlad. Tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. Halina, halina sa mundo ng halaga, bawat bata rito laging masaya, maging magalang, maging